Isa. 1 Corinthians, 2 Corinthians 15. 1. Verse 12. 5 siguro. 1 Corinthians 5. 1 Corinthians 5. Okay. Basahin natin at tunawain natin ang mga bagay nito upang makaalam tayo ng patuloy ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ito ay mga pagtuturo ng ating Panginoon sa Kristo na pinahayag ni Apostol Pablo. Amen. Sabi na, sapagkat nalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Okay. Doon muna tayo sa 1. Okay. Ano ang naiintindihan natin sa verse 1? Amen. Ano pinapahayag? Brainstorming tayo. Anong bahay ito? May nakasulat ba na bahay? O man, may nakasulat na bahay. So, nalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa. Ano ito? Itong bahay purihan? Bahay purihan ba? Kasi sabi niya, bahay tabernakulong ukol sa lupa. Amen. Tapos meron pa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Building, gusali. Na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Okay. Anong gusali? Meron kaya tayong bahay purihan din na kagaya nito, na sambahan sa langit? Amen? Ano ang pahayag ng talatang ito para sa inyo? May mga pagsasabi? Gusali ba ito? Tabernakulo? Bahay purihan? O yung mga bahay ninyo nandito sa lupa? Verse 2, tingnan natin. Sapagkat tunay na sa ganito, kami ay nagsisibig na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanan mula sa langit. Ito na, nandiyan na yung lawa. Mabihisan kami. Sabi niya. Kung sabihin, silang mga nagsipaglingkod ng una ay umaasa sila na kamtin nila ang isang tahanan mula sa langit. Amen? May clue na kayo? Tahanan mula sa langit. Okay, verse 3. Na kung mabihisan nga kami niyaon, ay hindi kami mga susumpungang hubad. Okay? So, ang sinasabi na rito ni Apostol Pablo, mabihisan tayo ng isang tahanang nauukol sa langit. Amen? At sabi niya, kung mabihisan kami nito, ay hindi tayo masusumpungang hubad. Amen? So, sarili na niya ang sinasabi niya. Verse 4. Sarili na niya. Sapagkat tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisibig na nangabibigatan hindi sa ninanasa naming maginubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Amen? Andito na. Yung kamatayan na ito ay magkaroon ng buhay. Lamunin ng buhay. Ito yung sinasabi doon sa 1 Corinthians 15. 15
nasa 56 siguro, nasabi niya doon, nasaan ang kapangyarihan ng kamatayan? Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa mga pinangakuan ng Diyos ng mga bagay nito. Amen? Although magkakaroon ng kamatayan, ngunit pagtatagumpayin tayo ayon sa pangako ng Diyos that we will have our body that is from heaven. Magkakaroon tayo ng katawan na nauukol sa langit. At ito hindi gawa ng kamay, hindi galing sa kanino mang lahi, hindi galing sa kanino man, kundi ang Diyos mismo ang gumawa nito. Amen. Hindi namin ninanasa, hindi sa ninanasa namin maging hubad, kundi ninanasa namin kami pihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Amen. Tingnan natin yun. 1 Corinthians 15:56. Ito nga. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. 57. Lagat po at salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pananagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. 55. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Tibo, yung bisa, yung asang kamandag ng kamatayan. Wala na, sapagkat pinalaya na tayo ng Diyos sa sumpa ng kamatayan. Amen. Sumpa ng kamatayan na kung saan ang kinatatakutan ng lahat ng mga tao, ang kamatayan. Ngunit salamat sa Diyos, ang sabi niya sa John 11:25, ang sino bang sumasampalataya sa ako ang buhay at ang kabuhayan. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, sabi natin ng Jesucristo, bagamat siya'y mamatay, ay siya'y mabubuhay. Amen? Ito yung kahulugan ng talata ngayon. Ang sabi niya, saan naroon ang kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Wala nang pananagumpay ang kamatayan sa tao. Amen? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay na ng antidote. Amen? Anong antidote ito? Sa pamagitan ng kanyang dugo, at ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Bagamat ikaw ay mamamatay, ikaw ay mabubuhay na muli. Amen? Ito ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya saan ang panagumpay ng kamatayan? Wala na, inalis na ng Panginoon ang bisa ng kamatayan. Kundi bagkus, mayroon ng pangako ang Diyos na sa sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng pangakong pagkabuhay na maguli. Amen? At saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Amen? Tibo, yung kamandag, yung bisa ng kamatayan. Wala na. Ang kamatayan kasi nakahimlay kang mananatili kang nakahimlay. Walang buhay, walang magiging kabuluhan ng buhay na para sa iyo sapagkat patay na nga eh. Amen? Pero ang Diyos ay nagbigay ng pangako na sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 2 Corinthians 5, balikan natin. Anong verse na tayo? 3. Sapagkat tunay na kaming nasa tabernakulo ito ay nagsusubit pa sa 5 na tayo. Ngayon ang gumagawa sa amin ng bagay din ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo sa Espiritu. Amen? Ang patutuo ng Espiritu na binibigay ng Diyos sa atin ay siyang nagiging katibayan natin at kaunawaan natin sa lahat ng ito. Amen?
Ang patotoo ng Diyos na nasa sa atin ay ito yung katunayan natin. Amen? Yung patotoo ng Diyos. Ano ang nagiging patotoo ng ating pananampalataya sa Diyos? Amen? Mayroon ba tayong pag-asa? Amen? Meron bang biyaya? Meron ba tayong nagiging katunayan sa lahat ng ito? Amen? O napapagod na kayo? Amen? Napapagod na ba kayo? Ilang taon na tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Pero ang buhay natin, ganun pa rin. Pinagpapala tayo ng Diyos ay yung sapat-sapat lang. Amen? Alam, napapagod na ba kayo? Ano ang patotoo natin patungkol sa Espiritu? Ano ang patotoo natin patungkol sa ating paglilingkod sa pananampalataya? Amen. Ang patotoo natin ito ay pinangyayari ng Diyos ang kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. Amen. Humihiling tayo sa Panginoon, sinasagot tayo ng Diyos. Ang pinagpapala tayo ng Diyos ayon sa kasapatan ng natin, sapagkat hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagpapala na hindi para sa atin. Kagaya ng panalangin ni Haring David, huwag mo akong pagkulangin, baka itakwil kita, sabi ni Haring David. At huwag mo rin akong pagyamanin, yung mayaman na talagang mayaman. Although mayaman na siya, hari kasi. Amen? Mayaman na siya, hari kasi. Huwag mo akong pagyamanin, baka makalimutan kita. Amen? Yun naman kayamanan ni Haring David kasi kanya ang bilang hari, kanya ang pamahala sa Israel, at kanya rin ano man ang pag-aari ng Israel. Amen? Siyempre, sa pagluwang ng iyong kaharian ay ganoon din karami ang marapat na binigay sa iyong pagpapala ng Diyos. Amen? Umiling kayo sa Panginoon ng isang pagpapala na uukol sa kalooban niya. Amen? Gusto natin ng yung magandang pagpapala na ito ay pinagpapagala ng bawat isa sa atin. Hingin natin sa Panginoon. Amen? At ito ay pagkakaroon niya ayon sa biyayang kalooban ng Diyos. At ito ang pagpapatutuo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kung tayo ay hihingi sa Panginoon ng malawak na lupain, amen? Tapos, ikaw lang mag-isa, hindi mo rin kayang taniman lahat yun. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala at nagbibigay sa atin ng biyayang ito ng ayon sa sapat na narapat sa atin upang tayo ay makasunod ayon sa kalooban ng Diyos. Gaya ng mga tinuro ko sa atin ng mga nakaraan, na pinananatili tayo ng Diyos sa ganitong estado ng pamumuhay upang tayo ay manatiling nagpapakababa sa harap ng Panginoon. Kasi nga, kung tayo ay siguro yumaman na na mayaman, na nagmamayari ka na ng isang kumpanya, baka nga makalimutan mo ng Panginoon. Amen? Hindi mo na maalala ang Panginoon sa panambahan. Ang gagawin mo na lamang, hindi ka na magsasamba. Magpapadala na ako ng offering, bahala na kayo dyan. Amen? Hindi yun ang nais ang Panginoon. Sabi nga niya sa kanyang mga pagpapahayag, hain at handog ay kinalulugdan din naman ng Diyos. Ngunit, mas mainam, amen, mas mainam ang pagsunod kaysa sa mga handog na ito. Obedience is better than sacrifice. Sumunod ka sa Panginoon. Amen? Mas mahalaga ito kaysa sa mga handog na ibibigay natin sa Kanya.
Dahil ang pinakamahalagang handog sa Diyos ay ang ating sarili. Amen? Ang ating sarili, ang ating oras, ang ating panahon, ang ating paghahandog ng ating sarili sa harap ng Panginoon sa panambahan o sa mga ganitong pagpupuri. Amen. Ano ang patotoo ng Espiritu sa atin sa paglilingkod na ito? Amen. Kaya tayo ay lumalakas at patuloy na tumitibay sa ating pananampalataya. Verse 6. Kaya nga kami laging malakas ang loob. Amen. At nalalaman namin, ito si Apostol Pablo, malakas lagi ang loob niya. Amen. Anuman ang anumang sitwasyon dalhin siya ng Panginoon o ng pagkakataon, malakas ang loob niya. Alam niya kung ano ang sasabihin niya, alam niya kung ano ang gagawin niya, sapagkat alam niya kung ano ang kanyang ipapahayag at alam niya kung ano narapat niyang gawin. Amen? Halimbawa, dalhin siya ng pagkakataon na iharap sa mga malalaking tao sa pamamahala o sa pamahalaan, alam niya ang sasabihin niya. Ipapatutuo niya ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sapagkat siya ay ministro at pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya malakas lagi ang loob niya. Amen? Malakas lagi ang loob niya. At alam niya sapagkat naunawaan niya na mayroon siyang patnubay ng Espiritu Santo. Amen? Meron din sa atin. Kung naunawaan natin na tayo pinapatnubay ng Espiritu Santo, tayo ay gagabayan ng Diyos. Kaya gawin natin ang nararapat sa paglilingkod at sa mga gawang ito. At nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan. Ayun na. Yung tahanan na sinasabi niya na bahay at gusali at tabernakulong ukol sa lupa ay ang katawan. Amen? Kaya sabi nga rin ng ating Panginoon sa Kristo, itumba ninyo ang tabernakulong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. O sa tatlong araw. Sa ikatlong araw. Amen. So the tabernacle that Apostle Paul studied is about sa katawan na ito, sa tahanan ng katawan na ito, ay wala kami sa harapan na Panginoon. Amen? Ang mga bagay na ito ay ating panghawakan sa Panginoon na tayo lagi magpakalakas ng ating sarili sa Diyos. Lagi tayo magpakalakas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi ng Biblia, siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa pananampalataya pa upang magawa natin ang lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung tayo ay wala na sa pananampalataya, anumang bagay na ating gawin ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya maging handa tayo sa ano ang ating isasagot, maging handa tayo sa kung ano ang ating sasabihin, maging handa tayo sa kung ano ang ating ituturo. Amen. Mga magulang, responsibilidad ninyo ang inyong mga anak. Maging handa kayo kung ano ang inyong ituturo sa mga bata. Amen. At lalong-lalo na sana ang ating maituro sa kanila ay ang katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos. Amen. Maging handa tayo lagi sa kanila sa pagtuturo. Maging handa tayo sa lahat ng mga bagay na ito. Amen. Napakaraming mga dapat nating paggabay na gagawin sa mga bata. Ngunit, ang pinakamahalagang bagay na may turo natin sa kanila ay ang katuwiran ng Diyos. May mga katuwiran ng tao na naayon sa katuwiran ng Diyos.
Ngunit may iba na katuwiran ng tao na hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. At yun ang ating sawayin sa kanila. Amen? Na ang katuwiran nila ay laging maging ayon sa salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia na ang ating pamumuhay ay maging ayon lamang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, take note. Maging ayon lamang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong mga Hintil, amen, tayong mga nasa kapanahunan na ito, ang pagbabasehan ng ating pamumuhay, pananalita, and conversation, ay consider natin lagi ang ebanghelyo o salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? May nakuha kayong unawa? Ayon lang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So yung ebanghelyo that is from the Old Testament, hindi na tayo sa cloud, no? Amen? Hindi na tayo sa cloud. Kaya yung 10 utos, para lang sa mga Israelitas yun. Hindi naman tayo Israelitas. Amen? Tayo ngayon ay ayon sa ebanghelyo ni Kristo. Ano ang ebanghelyo ni Kristo? Pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, biyaya, at kabanalan ayon sa katuwiran ng Diyos. Amen ba? Pag-ibig ang pag-uusapan natin, yung 10 utos, nandun na lahat. Amen? Pero, ang sinasabi nga natin, ang kautusan sa mga Israelitas ay sa kanila lang. Sa kanila lang. Kaya kasabi ng Kolosas, ayon sa mga pagpapahayag, na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Amen? Kaya yung pagkain ng dugo at hindi pagkain ng dugo, sa kanila lang yun. Amen? Tayo, mga nasa bagong tipan, hindi na tayo sa cloud ng kautusan na yun. Kundi tayo ay nasa ilalim ng kautusan ng pananampalataya. Amen? At yan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kautusan ng pananampalataya. Ano ang kautusan ng pananampalataya? Anong bagay na ginagawa mo o anong bagay na gagawin mo, kailangan ito ay sa pananampalataya. Ayon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil kung hindi, ito ay magiging kasalanan sa iyo. Amen? May nagtanong sa akin, bata, bakit daw hindi tayo nagsusuot ng kwintas na may krus? Kahit na walang krus, hindi tayo nagsusuot. Dahil na, hindi natin gusto maging parang luho lang kasi, ano? Kung magsuot tayo ng mga kwintas, ng ginto, ng aluman. Hindi naman, sa tingin niya, pwede naman magsuot tayo ng kwintas? Hindi ba natin tayo? Hindi. Ngayon, kung ano ang inyong pananampalataya sa dati at doon kayo lumalakas, panatilihin niyo. Amen? Panatilihin niyo. Amen. Pero kung mayroon kayong ibang katuwiran na ito naman ay hindi lumalabag sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi naman ibibilang ng Diyos sa kasalanan. Ito ang sagot tulong sa mga kapakit ng kwintas na may krus. Hindi sa ating pananampalataya na ang krus kasi ang simbolo ng krus ay ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, which is right.
Amen? Ang hindi lang natin sinasampalatayanan ay yung literal na cross ay hawakan mo at halikan mo. Amen? Sapagkat hindi mo kailangan gawin yun sa action. Amen? Ang ating pananampalataya, manalangin ka sa Panginoon, sampalatayanan mo ang krus ng ating Panginoon, o sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang dugo ni Jesus, at yun ang magiging kaligtasan para sa atin. If you declare na ganon, ay sapat na para yung bisa ng krus ay mahayag na sa iyo. Hindi mo na kailangan hawak-hawakan at halik-halikan at kung ano ang gawin mo sa mga bagay na yun. Pati nga yung sign of the cross, hindi ayon sa ating pananampalataya, sapagkat iba ang kapahayagan doon sa kanila at iba ang kapahayagan doon sa atin. Ang mahalaga sa atin, sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. The cross is just a symbol. Ang pinakamahalaga ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So kahit wala ang cross, ang cross lang kasi ay naging simbolo na doon namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ano ang mahalaga ng cross kung wala ang ating Panginoong Jesucristo? Amen? Sabi ko doon sa bata, hindi sa aming pananampalataya na hawakan ang krus o halikan ang krus o pahalagahan ang krus. Amen? Sabi lang ng Biblia, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yan lang, sapat na para tayo ay lingapin ng Diyos, para tayo ay kahabagan ng Diyos. Amen? Hindi mo kailangan magbilang ng beats. Amen? Hindi mo kailangan iantanda sa iyo ang cross. Hindi mo kailangan ano ba? Hindi na. Ang mahalaga, iba nga, paulit-ulit ang kanilang panalangin. Sabi ng Biblia, huwag maging paulit-ulit ang iyong panalangin. Nagaya ng ginagawa ng iba. Amen. Sabi ko sa kanya, hindi yan ayon sa aming pananampalataya. Sulat naman sa Biblia, anong bagay na iyong ginagawa na hindi sa pananampalataya, ito ay kasalanan. Amen. Hindi sa pananampalataya mo, pero gagawin mo, ito ay bibilang na kasalanan sa iyo. Amen. Ayon sa ating pananampalataya, doon tayo mabubuhay, ito ang ating gagawin, at ito ang ating pananatilihan. Ang pananampalatayang natutunan natin mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa niyan, Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Pamumuhay niyo, ugali ninyo, gawa ninyo, salita ninyo, pananampalataya ninyo, lahat ng ating mga gagawin ay ayon lang sa Ebanghelyo ni Kristo. Saan ba nakalagay ang Ebanghelyo ni Kristo? Bagong tipan. Amen? Bagong tipan. Hindi naman natin sa binabaliwala ang lumang tipan. Napakahalaga ng lumang tipan para sa atin dahil ito ang shadow ng kung ano ang gagawin ng Diyos sa atin. Ito ang shadow kung bakit dumating sa atin ang biyayang ito ng Ebanghelyo ni Kristo. Ito ang shadow kung bakit nahayag sa atin ang Kristo. Ito ang pinagmulan kung bakit tayo ngayon ay pinapahayagan ng Diyos ng kanyang mga salita.
Hindi natin pinapaliwala ang lumang tipan. Pero ang kautusan sa lumang tipan ay para sa kanila lang. Tayo na nabubuhay sa panahon na ito at sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo lamang ng ating Panginoong Kristo. Amen? Sabi ko sa inyo kanina, pag-ibig, pananampalataya, biyaya, pag-asa, amen, kabanalan, katuwiran, at kaluwalhatian para sa ating Diyos. Amen. Eto, huwag ka natin pagtalunan ng mga kautusan sa lumang tipan. Ito ay hindi para sa atin. Amen. So, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, walaman sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen? Sabi nga niya, nandiyan naman ako sa inyo o wala, kayo ay nananatiling matibay sapagkat kayo ay nabubuhay ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo? Magdamayan kayo, magturuan kayo, mag-ibigan kayo, magpaalalahanan kayo. Amen? Ito ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya meron man sa ating mga kapatid dito na nanghihina, paalalahanan natin. Gabayan natin sa pananampalataya at sa pagtuturo. Sa pamamagitan noon, tayo ay maging matibay sa isang kaluluwa. Maging matibay sa pagkilos ng Diyos at magiging matibay sa biyaya ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen? Purihin ng Diyos sa mga bagay na ito. Matuto tayo sa salita ng Diyos ayon sa kanyang mga pagpapahayag at ipinamamagitan sa bawat isa. Kaya tayo magsitayo at lumulog sa ating Panginoon. Purihin natin sa at kasalamatan natin. Purihin natin. Kay buti mo sa amin ng Diyos. Kay buti mo sa amin sa aming kalambahan, sinapin mo kami ng iyong mga sinapin mo kami ng iyong mga salita. Yung biyaya sa ating Diyos ay nangayag. At ito, Panginoon, ay nagiging pag-asa sa amin. Nahayag sa amin ng iyong mga salita. At ito ang aming kalakasan. Layag sa amin ng Diyos ang aming pananampalataya. At ito ang katunayan namin sa paglilingkod na ito. Kaya kami ay patuloy sa gawa, pagpapakasakdal at pagpapakabanal ng aming mga sarili, sapagkat patuloy mo kami at patuloy mo kami, O Diyos, na pinapagpabayan ng isang Espiritu upang kami ay makaunawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pagkakatiwala mo sa mga pagpapahayag. Natingin ko, Diyos, sa kabutihan mo sa aking buhay. Walating ko, Panginoon, sa katuwiran mo na itinuturo mo ang nararapat sa buhay nito. Kung ano ang dapat namin gawin at kung ano ang marapat sa bawat upang ikaw, Diyos, ay masunod namin ayon sa iyong mga salita pagpapahayag.
Masunod namin, O Diyos, ang katuwiran mo na sa aming buhay ay Ikaw, Panginoon, ay magkaroon ng katunayan sa aming sarili na yung Santong Espiritu ay nahayag at naghahayag sa aming Panginoon ng mga patunay nito. At maalala namin ang iyong mga salita na ito nga, O Diyos. Ang gumagawa ng iyong kalooban sa amin. Kami, O Diyos, ay patuloy na tutulong sa iyo at niluluwag namin sa iyong magandang loob na patuloy namin nararanasan. Salamat po, salamat po, Diyos. Ikaw nawa ay patuloy na umilos sa Panginoon. Ay walahin ka at purihin, O Diyos, ng iyong dakilang pangalan sa Diyos. Kalooban mo ang mangyari, hindi ang aming mga salita. Tatuwiran mo ang hayag, hindi ang aming mga pangatuwiran. Pagpanalan mo at kasanggalan nawa, O Diyos, ay sumaamin upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Papasalamat kami sa lahat ng pag-iingat, sa kalakasan ng nagkatulog at sa biyayang ito. Kainin at kawalhati ka, O Diyos, sa iyong biyayang ito, sa iyong mga pangyarihan, O sa pag-ibig ka at kawalhati sa aming Diyos. Sa pangalan